Halina tayo mga bata, tayo po ay umawit ng may biyaya sa ating puso. Handugan natin ang ating Diyos na may lalang sa atin. At bago tayo dumako sa ating pagkakatipon, ay handugan natin siya ng mga awit na papuri. Awitin natin ang himno 108, Magtumibay sa Iglesia ng Diyos. Bago tayo dumako sa ating pananalangin ngayong araw mga kapatid, sana po ay umidi tayo at maghanda tayo tumalaga. Awitin natin ang himno 11, Buhay na Dungis-Dungisan. Oh
Manalangin tayo, mga bata. Ama namin na nasa mga langit, amang makapangyarihang Diyos sa lahat. Salamat po, Ama, sa isang mabuting pagkakataon muli na ipinagkaloob mo sa amin, mga magkakapatid. Sama namin, Ama, ang mga batang anak ng iyong mga lingkod. Nagsama-sama kami, lumalapit sa iyong banal na harapan, Ama. Hiling namin, Ama, palagi ang iyong lingap. Turuan mo kami ng iyong mga banal na salita. Giyahan mo kami, Ama, matuto, maging kawangis, Ama, ng iyong anak na Panginoong Hesukristo. Salamat, Ama, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng buhay at lakas upang sa mga oras na ito ay kami ay napagpapatuloy. Nalalaman namin, Ama, lahat ng kagandahang loob ay pinagkakaloob mo sa amin. Sa amin, Ama, dinadalangin din namin, Ama, ang aming mga mahal sa buhay, saan man po sila naroroon. Ingatan mo po sila, Ama. Ilayo sa lahat ng mga kasamaan ang aming mga taga-akay. Tulungan mo, Ama, makapag-isip ng mga bagay na ikabubuti, makapagdaragdag ng makakatuwang sa aming mga magkakapatid. Sa iyong makapangyarihang kamay, Ama, lagi kaming umaasa, nagtitiwala na ikaw po ang makakagawa ng lahat ng mga bagay na ito. Sa pangalan po, Ama, ng Panginoong Hesukristo, ang aming buhay at kalakasan ay tinitiwala namin. Sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo, Amen. Kami bata pa, anak sa iglesia, walang muwang sa sala. Ang ama't ina, lingkod ng Diyos, hinangon niya sa dusa. Sa buhay namin, gabay sa tuwina, araw ng Diyos Ama. At kung kami magsilaki, tutularan namin sila. Kami bata pa, anak sa iglesia, walang muwang sa sala. Ang ama't ina, lingkod ng Diyos, hinangon niya sa dusa. Sa buhay namin, gabay sa tuwina, aral ng Diyos Ama. At kung kami magsilaki, tutularan namin sila. Hinaharap na buhay, kami maglilingkod. Tutuparin palagi ang aral ni Jesus. Isa sa puso't isip ang lahat ng Diyos, pagkat siya ang tanging daan upang tayo'y matupad. Kami bata pa, anak sa iglesia, walang muwang sa sala.
sabay sa tuwina, aral ng Diyos Ama. At kung kami magsilaki, tutularan namin sila. At kung kami magsilaki, tutularan namin sila. At kung kami magsilaki, tutularan namin sila. Nang pasimula ng paghahari ni Joaquim na anak ni Josias na hari sa Huda, dumating ang salitang ito kay Jeremias na mula sa Panginoon na nagsasabi, "Ganito ang sabi ng Panginoon sa akin, gumawa ka para sa iyo ng mga panali at mga pamatok, at ilagay mo sa iyong batok, at iyong mga ipadala sa hari sa Edom, at sa hari sa Moab, at sa hari ng mga anak ni Amon, at sa hari sa Tiro, at sa hari sa Sidon, sa pamamagitan ng kamay ng mga sugo na nagsisiparoon sa Jerusalem kay Sedekias na hari sa Huda. At ipagbilin mo sa kanilang mga Panginoon na iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel, ganito ang inyong sasabihin sa inyong mga Panginoon. Aking ginawa ang lupa, ang tao at ang hayop na nasa ibabaw ng lupa sa pamamagitan ng aking dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng aking unat na bisig at aking ibinigay doon sa minamarapat ko. At ngayon ay ibinigay ko ang lahat ng lupaing ito sa kamay ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia na aking lingkod, at ang mga hayop sa parang ay ibinigay ko rin naman sa kanya upang maglingkod sa kanya. At lahat ng mga bansa ay maglilingkod sa kanya at sa kanyang anak at sa anak ng kanyang anak hanggang sa dumating ang panahon ng kanyang sariling lupain. At kung magkagayoy, maraming bansa at mga dakilang hari ay paglilingkuran siya. At mangyayari na ang bansa at ang kaharian na hindi maglilingkod kay Nabucodonosor na hari sa Babylonia, at yaong hindi yuyukod ng kanilang ulo sa pamatok ng hari sa Babylonia, ang bansang yaon, sabi ng Panginoon, ay parurusahan ko ng tabak at ng kagutom at ng salot hanggang sa aking malipol sila sa pamamagitan ng kanyang kamay. Ngunit tungkol sa inyo, huwag ninyong dinggin ang inyong mga propeta o ang inyong mga manghuhula man o ang inyong mga panaginip man o ang inyong mga mapamahiin man o ang inyong mga manggagaway man na nangagsasalita sa inyo na nagsasabi, kayo'y hindi maglilingkod sa hari sa Babylonia, sapagkat sila'y nanganghuhula ng kasinungalingan sa inyo.
upang ilayo kayo sa inyong lupain. At aking palalayasin kayo at kayo'y mga lilipol. Ngunit ang bansa na iyukod ang kanyang ulo sa pamatok ng hari sa Babylonia at maglilingkod sa kanya, ang bansang iyaon ay aking ilalabi sa kanyang sariling lupain, sabi ng Panginoon, at kanilang bubukirin at tatahanan. Muli po, sumati ng kapayapaan mga bata. Salamat po sa Diyos. At kaway-kaway muna dyan sa mga nakakarinig kay Brad. Kaway-kaway. Ayun, naririnig si Brad. Salamat sa Diyos sa isang muling araw na ipinagkaloob sa atin na tayo ay magkatipon sa pangalan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Okay, lahat nadidinig ako. Si JC. Nadidinig ba ako ni JC? Dinig din ako. Salamat sa Diyos. Maliwanag ba na nadidinig si Brad? Ayun. Like naman, like. Like. Yung maliwanag na naririnig si Brad. Okay. Ngayon po, umaga mga kabata, meron po tayong, dumiretso na po tayo sa ating paksa. At bago muna yan, mag-review muna tayo. Mga bata, yung ating pang-refresh lang, yung ating natutunan noong nakaraang pagkakatipon sa pasalamat tsaka sa worship, yung combine. Ano yung natatandaan ninyo na napag-aralan natin? Sino ang pwede nating ma-pick? Ayun. Okay na lang. Sino kaya? Ano kaya ang natutunan ni Sis dun sa ating paksa na pinaglingkod ng ating mga kasamang servant? Hello, Papa. Hello, Sis. Magandang umaga. Ano yung mga natutunan mo, Sis, dun sa ating paksa sa nakaraang combined worship tsaka TG? Yung mayamang halik po. Yung mayamang haling. Ano pa? May dadagdag ka pa? Yung kayamanan ng lupa at kayamanan sa langit, di ba? Ang ginawa ng mayamang haling, nagpakabuyusa dun sa kayamanan ng sa lupa. Kaya naging haling siya. Ano ang ibig sabihin ng haling, Sis? Yung parang silly. Opo. Mangmang. Sa liwat ng Tagalog ay bobo. Diba? Mangmang siya. Hindi siya nag-prepare para sa kayamanan sa langit. Ang prepare niya lang yung para lang sa lupa. Ano po? Yun ang ibig sabihin ng haling mangmang. Hindi siya kumilala sa Diyos at kundi tinipon lang niyang para lahat sa panlupa. At meron ka pang idadagdag, Sis? Ano pa? Dapat po hindi po tayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Dapat po sa langit po tayo mag-ipon. Ano yung mga iipunin natin na kayamanan sa langit? Sige nga, Sis Kahiya. Pagbasa po ng Biblia, pagtulong po sa iba. Opo, ibig sabihin yung paggawa ng mabuti, galing sa Diyos yun. Diba? Yun ang kayamanan sa langit. Pagsunod sa kanyang utos. Yun po, yun tama ba, Sis Kahiya? Opo. Yung paggawa ng mabuti, yun ang magiging dapat tayo, makakarating tayo sa langit kung susundin natin yung kanyang utos. Sige, salamat Kahiya sa natutunan mo at na lagay mo sa impok ng iyong puso yung salita ng Diyos na pag-iipon na kayamanan sa langit.
Yun po mga bata, sa pag-aaral kasi ng mga salita ng Diyos mga kapatid, meron tayong kayamanan. Yung salita ng Diyos, yung kanyang kabutihan, yun ang magiging dapat tayo sa kanya. At magiging mayaman tayo sa harapan niya. At yun ang napakaganda mga bata na matutunan natin yung kanyang salita. Hindi tayo magpagaya ng haling, mayamang haling, ay nagpakayaman lang siya dun sa lupa. Hindi na niya inaasahan na darating ang panahon, siya ay haharap sa Panginoon at magsusulit siya na ang sinayang lang niya yung puro panlupa lang ang yung kanyang ginawa. Sige, sino pa? Isa na lang na mag-share dun sa natutunan natin noong nakaraang. Sino pa? Yon. Hello sis, pangalan tsaka lokal. Pakilala muna kayo sis. Hello sis, magandang umaga po. Hello po. Hello po. Hello po. Sige, may pakilala muna kayo sis. Ako po si Shana. Ako po si King Riggs. Si Loie? Loie? King Riggs. Si Shama? Shana po. Shana? Tsaka si? King Riggs po. Si King. Tama ba? Opo. Sige. Ano yung mga natutunan ninyo sa mga paksa na pinaglingkod ng ating mga kasamang servant, PNC servant? Ano yung mga natutunan ninyong paksa? Wag po natin gayahin yung mayamang pong lalaki na pinag-ano na po ang kanyang kayamanan. Yung mayamang haling dun siya umasa sa kayamanan Dapat sa panlupa. magpasalamat. Opo, dapat sana yung kayamanan niya, maipiglingkod niya dun sa Panginoon, maigawa ng mabuti yung kayamanan niya. Ang ginawa niya ay ginamit niya yon. Nagpakasaya siya, sinabi niya sa kanyang puso, magpakasaya ka, magpakaligaya ka. Busugin mo ang iyong kaluluwa. Hindi niya binusog ang kanyang kaluluwa sa paggawa ng mabuti. Yun ang magiging dapat sana sa kanya. Sige, salamat sa Diyos, Sis Shana at King sa paksa na natutunan ninyo sa nakaraan. Salamat sa Diyos mga bata at lagi may natutunan tayo, may naiimpok tayo ng mga aral na salita ng Diyos sa ating tayo ay dumadalo sa pagkakatipon. At dahil yan mga bata ang ating pag-aaralan, meron kasing kaugnayan yan sa ating paksa na bakit kailangan magtipon tayo ng kayamanan sa langit, mga bata. Bakit mas lalo nating i-prioritize yung kayamanan natin sa langit? Ito po ang dahilan mga bata, yung ating paksa, ang kalooban ng Diyos. Ang ating paksa ngayon ay ang kalooban. So bakit kaya? Gusto nyo bang malaman mga bata, yung kalooban ng Diyos, mga bata? Sino ang pwedeng mag-share? Baka alam niya. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa mga tao, sa kanyang nilalang? Ano kaya ang kalooban ng Diyos sa tao, sa kanyang nilalang? Bakit siya gumawa ng tao? Bakit siya gumawa ng mundo? Bakit niya tayo ginawa? Sige nga, sino ang pwedeng mag-share? Mag-share. Kahit kunti lang, kahit napakatalino ng Diyos, napakamalawak ang kanyang pag-iisip, baka malaman natin bakit kaya, ano kaya ang kalooban niya. Baka, hello po sis, pakilala ka sis muna. Sis JC, lokal ng Malagasang. Ako po si Sis JC, lokal ng Malagasang. Ay, salamat sa Diyos. Hello sis JC, magandang umaga. Alam mo ba sis yung kalooban ng Diyos? May idea ka ba? Makasunod sa utos ng Diyos po. So sa mura mong edad, ang alam mo ay ang makasunod ka sa
sa kanyang utos. Sa kahit ikaw ay nasa KNC pa lang, ang kalooban mo, ang kalooban ng Diyos ay yung makasunod ka sa utos ng Diyos. At yun ang kayamanan na... Sige, sis. Tumalon ng KNC. KNC. So, Online class. yun, salamat sa Diyos. Opo, salamat sa Diyos. Tama yun, sis JC, dahil doon nga tayo mag-iipon ng kayamanan sa langit. Sa tuwing tayo'y maraming natututunan na aral ng Diyos, nag-iimpok tayo. Salamat, sis JC, sa pag-share mo sa lokal ng Malagasang. Sa pag-share mo sa iyong kalooban ng Diyos. Ang sabi ni JC, yung kalooban ng Diyos, ang alam niya, kahit sa murang edad siya, ang alam niya yung makasunod siya sa utos ng Diyos. So sa kanyang murang pag-iisip, mga bata, yung kalooban niya ay makasunod siya sa kalooban ng Diyos. Sino pa? Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba? Bakit niya tayo nilikha? Ano ba? Baka mayroon kayong alam? Ayun. Hello. Hi po, Brad. Hello. Sige po, bro. Pakilala ka muna para makilala ka ng ating mga kapwa KNC ngayon. Ako po si Dantrell Vergis. Nakatira po ako dito sa Anabo. Lokal po ng Anabo. Yun. Salamat. Palakpakan natin si Brad. Dantrell po. Dantrell. Si Brad Dantrell. Para sa lokal ng Anabo. Ikaw, bro, Dantrell, kahit sa mura mong edad, may idea ka ba sa kalooban ng Diyos? Kaya po tayo ginawa po ng Diyos para po makatulong po tayo sa mga ibang tao po. Sundin po ang utos ng Diyos. Gumawa po tayo lagi ng mabuti sa ating mga kapwa KNC at kapwa pong mga kapatid dito po sa MCGI. Yun, salamat sa Diyos. Yun, meron pa, Brad? Kaya rin po tayo ginawa kasi po ang kailangan po natin ay wag po tayo makinig lagi sa utos ng mga masasama po. Kailangan po natin sundin ang utos po ng Diyos para po maging matuwa po sa atin ang Diyos. Yun, very good. Salamat sa Diyos. Marami siyang alam sa mga kalooban ng Diyos, di ba? Nilikha tayo, yung iglesia, upang ating lakaran, di ba? Nasa Efeso yan, sa Ischis. Nilikha tayo upang sa kanyang katwiran. Yung iglesia, yun ang gagawa sa kalooban ng Diyos. Yun. Para sa mabubuting gawa. Nilalang kay Kristo Jesus ang iglesia para sa mabubuting gawa. Salamat sa Diyos, Brad Dantrell, dahil nalaman natin yung kalooban ng Diyos na kahit kapiraso nalalaman natin na makapangyarihan siya sa lahat, ay nakakaabot tayo dun sa kalooban niya na ibig niya na ang iglesia at ang mga taong nasa loob ng iglesia maging katwiran niya, maging kasangkapan niya sa mabubuting gawa. At ano pa, sa ating paksa, mga kapatid, dumiretso na tayo sa ating paksa, ang kalooban ng Diyos. Marami pa kasi tayong aalamin dito eh. At bago muna yan, meron tayong games. So, ang games natin ay dudukuhan nyo lang. Meron ko nang papakita ang mga larawan at tukuyin natin kung ano ang kasunod na mangyayari. So, tutukuyin nyo lang ano yung mga kasunod na mangyayari. Mayroon akong larawan na ipapakita sa inyo. So tatawag ako dyan. Sige, kung ready na kayo? Taas ang kamay. Sa ready na. Yun, taas ang kamay. Si Sis Addison, si Brad Raven. Sige, kung ready na, start na tayo sa ating game. First picture. Yung ating first picture. Yun. Nagpaulan ang Diyos at nadiligan ang mga bulaklak. Ano kaya ang kasunod niyan, mga bata? Ang Diyos, ang kalooban ng Diyos na magpaulan siya sa lupa
at diniligan niya ang bulaklak. Ano yung magiging sunod nun? Mga bata, hanap tayo ng pwedeng sumagot ng kasunod niyan. Nagpaulan. Sino ang pwedeng makasagot? Nagpaulan ng Diyos at nadiligan ang bulaklak. Ano kaya ang susunod na mangyayari doon? Mga bata. Sino? Yon. Hello. Magandang umaga, bro. Yon. Sige nga, salita ka nga. Pakilala ka, bro. Tsaka yung lokal mo. Ako po si Pepe. Si Pepe. Tapos, lokal mo, bro? Malagasang. Malagasang. Sa ating tanong, sa ating larawan, nagpaulan ng Diyos at dinilig ang bulaklak. Anong mangyayari sa bulaklak? Tutubo. Tutubo at saka uusbong at mamumulaklak. Yun ba? Di ba? Yun ang kasunod nun eh. Sa pagpapatubo ng Diyos. Okay, salamat sa Diyos, Brad. Salamat Pepe. po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nakuha ni Pepe yung kasunod na mangyayari dun sa pagpapaulan ng Diyos. Kalooban kasi ng Diyos na magpaulan siya sa lupa para tumubo yung mga halaman, padiligan yung mga pananim. Yun. Nagpatubo ng mais ang Diyos sa bukid ni Aling Nena. Ano kaya ang mangyayari? Nagpatubo siya, parang nagtanim siya ng mais sa bukid niya. Ano kaya ang mangyayari sa susunod? Sige nga, sino ang marunong sa mga sequence? Pili tayo ng KNC na marunong sa mangyayari sa kasunod, sa step by step. Hello, bro, brothers and sister. Pakilala muna kayo. Sige, open kayo ng mic. Hello, bro, sister. Pakilala muna. Ako po si Raven. Si Raven. Si Snoopy. May nasagot. Sang lokal kayo? Timos. Ano ang sagot ninyo dun sa nagpatubo ng mais si Aling Nena? Anong susunod nun? Pag nagtanim ka? Para ang mga tao. Makakakain ng mga tao, no? Opo. Yun, salamat sa Diyos. Isa pala sa kalooban ng Diyos, mga bata, yung pagtatanim. Opo, salamat sa Diyos. Si Snoopy, tsaka Brad Raven sa inyong sagot. Opo, salamat sa Diyos. Ang kalooban ng Diyos, yung pag nagtanim tayo, tutubo talaga yung mga pananim natin para magbigay ng pagkain sa ating mga tao. At sunod nating larawan. Nagpapaaraw ang Diyos at nasikatan ang basang sinampay. Anong mangyayari doon pagka nagpaaraw ang Diyos, nagbibigay siya ng araw sa atin, mga tao? Sinisikatan niya yung mga sinampay. Ano kaya ang kasunod nun? Hello, sis. Morning po. Ano yung kasunod nun, sis? Yung nakawan ng sinampay. Ano mangyayari doon? At tutuyo po yung sinampay. Ayun. Salamat sa Diyos. Yun. Pagpapasikat ng araw ng Diyos yun, kalooban niya yun para yung mga sinampay natin ay matuyo para may magamit tayo uli. Salamat sa Diyos. Pangalan mo, sis? Kilala ka muna? Inoue po. Sis Inoue. Lokal ng? Area C. Area C. Sige, salamat sa Diyos.
pag-share mo. Yan po mga bata, yun pala ang mga kalooban ng Diyos na kaya pala umuulan at nagtatanim tayo at ang kalooban niya talagang magbigay sa atin ng pakinabang na nagpapaaraw siya. Mga kalooban ng Diyos yan, mga bata. At sa ating verse of the week, lahat ng ginawa niya, mga bata, yung lahat ng kalooban niya ay ikabubuti natin. Lahat naman ng ginawa ng Diyos, mga bata, ay para sa ikabubuti natin. Gumawa siya ng araw, nagbibigay siya ng ulan para sa ikabubuti natin. Basahin natin, mga bata, ang ating verse of the week, Roma 8:28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatwid, bagay niyaong tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Salamat sa Diyos, nalaman natin mga bata sa ating verse of the week na lahat talaga ng ginawa ng Diyos ay lahat ng kalooban niya ay ikabubuti natin. Kaya umaaraw, umuulan, may lupa para tanamin natin para sa ating pakinabang. Lalo na, mga kapatid, sa makatwid. Bagayaong mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. So priority, ang mga taong may takot sa kanya at sa mga taong nagsisiibig sa kanya. Yun talaga ang pangunahin niyang gumawa siya nag-create siya ng mundo ng tao dahil para sa mga taong nagsisiibig sa kanya. Nadadamay lang yung mga taong nasa paligid natin. Sa mga masasama, nadadamay sila. Pero ang talagang intention niya dun sa mga taong nagsisiibig sa kanya, gagawa yun sa mga nagsisiibig sa kanya. Talakip, nagagawa, meron man mga masasama, meron man nanggugulo sa mga lingkod niya, ay gagawa yon sa mga nagsisibig sa kanya. Nilikha niya tayo. Yung po ang kalooban ng Diyos, mga bata, yung ating paksa na meron man masama, meron man mabuti, nakaprogram na yan na lahat ng bagay ay gagawa sa ikabubuti na nagsisiibig sa kanya. Apo, yan po, sa mga ayaw sumunod at sa gustong sumunod, mapalad ang mga susunod dahil sa kalooban niya. Sa kaligayahan ng Diyos, doon sana tayo makasunod sa pagpapala. Ang pagpapala doon sa mga susunod at ang mga sumpa doon sa mga hindi susunod. Kaya manatili tayo, mga bata, hanggang sa ating paglaki ay yung ating takot sa Diyos, yung pagtitiwala natin sa Kanya ay nakaprogram. Magbibinipit tayo, makikinabang tayo sa lahat ng ginawa ng Diyos. Ikabubuti ng lahat ng nagsisiibig sa Kanya. Salamat sa Diyos. Ganon ka makapangyarihan ng Diyos, mga bata. Di ba? May masama man, ikaw naman ay mabuti. Gawan ka man ng masama, mangyayari, mababaliktad yun. Ikabubuti mo pa rin yun. Lahat ng ginawa ng Diyos, ikabubuti. Umaraw, umulan, yan ay ikabubuti natin. Diba? May pagkain tayo sa lahat ng ginawa niya. Ang intention niya ay sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. Punta tayo sa unang tanong kung naintindihan niyo yung ating paksa, mga bata. Yan. Susundan niyo lang, mga bata, ano yung blanco na ito, yung missing letters, missing word, yung kulang. Ang blank ng mga bagay na nagkakalakip na gumagawa. Ano yun? Ano yung kulang dyan? Ang blank ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa. Ano yun? Ano yung blank na yun?
Ano yung word na yon, yung salita na missing dun sa ang blank na gumagawa ng mga bagay na nagkakalakip na gumagawa. Ano yon? Sige, dun tayo sa chatboard. Sino ang unang makakapagsagot sa ating... sige, si Brad Dantrell, sige. Tuloy mo. Di ko po sure kung Diyos po ba. Ang Diyos. Tingnan natin sa ating kasunod na yung answer na sagot natin. Next slide. Ang lahat ng mga bagay, all things work together. All things work together. Ang lahat ng bagay ay nagkakalakip na gumagawa. Yun, ang kulang dyan, lahat ng mga bagay. Sige, salamat sa Diyos, Brad Dantrell, sa magpa-participate mo. Salamat sa Diyos. Doon naman tayo sa ating chatboard. Sa susunod nating question. Next question. Ito naman ang sasagutan natin, pero sa chatboard na tayo mag-answer. First na mag-chat, yun ang una nating babasahin. Nagkakalakip na gumagawa sa blank ng mga nagsisiibig sa Diyos. Ano yon? Ano yung missing word dyan? Nagkakalakip na gumagawa sa blank ng mga nagsisiibig sa Diyos. Ano yung blank na yon? Sa ating chatboard. Kaya yon, ano yung blank na yon na nagkakalakip na gumagawa sa blank ng mga nagsisiibig sa Diyos? Ano yon? Yung mga gumagawa, nagkakalakip na gumagawa sa anong next? Sa ating chatboard, baka mayroon tayo sa chatboard. Ano yung mga gumagawa? Yon, sa ikabubuti, sabi ni si Sis JC, sabi niya. Sige, tingnan niya natin kung tama yung sagot ni Sis JC. Next slide natin. Yan, nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisibig. Sige po, next slide. Ulit tayo. Okay. Salamat sa Diyos. JC. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Yan po mga bata. Mahusay na pagpili ninyo dun sa ating mga missing word. At ito naman mga bata, lahat yan ay ikabubuti natin. At lahat ng nangyayari sa atin ay para sa ikabubuti natin. Itong picture na to mga bata, ano kaya ang ibig na ituro sa atin? Sino kaya ang pwedeng maka-answer yung picture natin? Ano kaya? Ano kaya ang ginagawa ng bata na yan? Sino kaya ang pwedeng mag-share? Hello, bro. Hello po, Brad. Kilala ka muna. Si Sendo po. Sendo. Yung lokal mo, bro? Imus po. Sa Imus. Ngayon, bro, sa tingin mo dun sa picture natin ngayon, kita mo ba yan? Opo, ano yung ginagawa Brad. ng bata? Hinahanap niya po yung salamin niya kasi po malabo po yung mga mata niya. Mata niya. Ayun. Very good. Bakit kaya? Anong ginagawa kaya niya ngayon? Anong ginawa niya? Nagsiselfone po. Okay. Baka nagkukuhan siya, no? Nag-games? Opo, Brad. Nagsiselfone po siya. Yun. Hindi naman kalooban ng Diyos ba na mag-games tayo ng ganyan, na maglalaro tayo ng mga hindi, di ba? Hindi tayo Brad.
lalabo ang mata natin pagka lagi tayong games ng games. Uso sa atin ngayon yan, yung mga bata sa ating panahon. Kaya ingat kayo mga bata sa inyong mga mata sa pag-games ninyo. Kaya nagkakaroon tayo ng sa ating mata na nagiging depekto sa kaka-cellphone. Yung mga bata halos, lalo sa mga hindi sila inaaralan, puro cellphone hanggang sa maghapon. Sisira tuloy yung mga mata nila. Next slide. Nating next slide. Yan. Sino ang pwedeng makapagpaliwanag dito sa ating pictures? Kaya pili tayo ng KNC. Mapait. Ayan. Hello, sila po. Nakikita mo ba, sis? Pakilala ka muna. At saka yung... Ako po si Hailey. Ako yung Hailey. Ako po Ergatine. Ano nakikita mo dyan sa picture na yan? Gulay po. Gulay, tsaka... Yung isa, Takbo po. matakbo siya, nagja-jogging siya. Kumakain ka ng gulay? Opo. Okay, very good yan. Kasi may mga bata ngayon, lalo na yung mapait. Hindi sila kumakain yan. Pampa-healthy sa atin yan. Kahit mapait yan, para sa healthy natin yan. Saka yung ating pag-exercise, ay kalooban ng Diyos na tayo ay kumain ng gulay at mag-exercise. Kaya ikaw, Hailey, nag-exercise ka ba? Opo. Anong exercise mo, si Hailey? Tumatap po ako po sa labas. Oh, very good. Kumakain ka din ba ng gulay? Kahit mapait? Opo. Yun. Sige. Salamat sa Diyos. Yan po mga bata, dapat kumain tayo ng gulay. Yun ang madalas na nagiging problema natin na wala na tayo ng dahil sa kagi games, computer, yun, lumalabo yung mata, lalo na pagka hindi kayo kumakain ng gulay. Maganda po ang gulay sa ating katawan para tayo'y lumakas at manghina yung ating mga mata. Salamat sa Diyos, Miss Hailey, sa pag-share mo. Next slide ulit tayo. Ayun, activity na tayo. Diretso na tayo mga bata sa ating activity. Ang pangalan ng ating activity ay Sunburst Activity. Sige. Ano yung mga activity natin? Kapag tayo sa Sunburst Activity. Pakinggan niyo mga bata. Saka mamaya, meron tayong question and answer portion dun sa ating activity. Paano nyo siya i-prepare? Okay? Salamat sa Diyos. Gumawa tayo ng Sunburst Activity. Ang mga materials na ating gagamitin ay papel, lapis, at pangkulay. Step 1. Gumupit ng 6 na strips of paper at isang malaking bilog. Step 2. Sa bawat strip, isulat ang bawat bahagi ng talata. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay, niyong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa.
Step 3. Sa bilog na papel, isulat ang Roma 8:28. Step 4. Idikit ang strips of paper sa palibot ng bilog upang mabuo ang sunverse. Step 5. Kulayan ang iyong sunverse. Ito mga bata, i-replay uli natin yung ating activity sa dalawang awit para sa preparation natin sa ating paggawa ng activity. Gumawa tayo ng sunverse activity. Ang mga materials na ating gagamitin ay papel, lapis, at pangkulay. Step 1. Gumupit ng 6 na strips of paper at isang malaking bilog. Step 2. Sa bawat strip, isulat ang bawat bahagi ng talata. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay, niyong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Step 3. Sa bilog na papel, isulat ang Roma 8:28. Step 4. Idikit ang strips of paper sa palibot ng bilog upang mabuo ang sunverse. Step 5. Kulayan ang iyong sunverse.
Bibigyan ng iyong tinig, kami laging nananabik. Tinig na kagmilan na aming inibig. Kahit anong mangyari, ay di pagpapalik ang pag-ibig na aming nakamit. Pagkat ang kaligayahan, ang ika'y paglingkuran, hanggang doon sa magpakailanman. Purihin, purihin ang Diyos namang maawain. Pag-ibig niya'y walang hanggan, sa atin ay inilaan. Salamat, salamat sa iyong mga pagliligtas. Ang iyong kagandahang loob ay di masasayo. O Ama, nagkilag ka. Salamat at ika'y nakilala. Di naririnig ang iyong katwiran, lumalakas itong kalooban. Ibigay ng pag-asa kapag naghihina, bigat nitong damdamin agad nawawala. Kahit anong mangyari, ay di magpapalik ang pag-ibig na aming nakamit. Pagkat ang kaligayahan, ang ika'y paglingkuran, hanggang doon sa magpakailanman. Purihin, purihin ang Diyos namang maawain. Pag-ibig niya'y walang hanggan, sa atin ay inilaan. Salamat, salamat sa iyong mga pagliligtas. Ang iyong kagandahang loob ay di masasayo. O Ama, nakilag ka. Salamat at ika'y nakilala. Purihin, purihin ang Diyos namang maawain. Pag-ibig niyang walang hanggan, sa atin ay inilaan. Salamat, salamat sa iyong mga pagliligtas. Ang iyong kagandahang loob ay di masasayo. O Ama, nagilag ka. Salamat at ika'y nakilala. Salamat at ika'y nakilala. Break. Break po, mga bata. Bago muna niyan, ay pakinggan natin ang ating generalization, ang kabuuan ng ating paksa. Narito po. Tandaan natin na ang lahat ng mga bagay na kalooban ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. Ang mga bagay na pinahihintulutan ng Diyos na mangyari ay pawang gagawang magkakalakip para sa ikabubuti ng nagsisiibig sa ating Panginoong Diyos. Para naman sa ating mga tatandaan sa susunod na pagkakatipon, narito po mga kapatid.
Maaaring kuhanan ng video ang art activity at kung ano ang natutunan sa pinag-aralan sa araw na ito. I-post ito sa social media at lagyan ng hashtag KNC Art Activity at hashtag KNC Online Bible Class. Huwag kalimutang ihanda ang Biblia, notebook, ballpen, at ang inyong haing isinimpan. Yan po mga bata. Sino kaya ang tapos na ating sunburst activity? Sino kaya? Taas ang kamay dun sa mga tapos na. Sino kaya? Taas nila yung kamay nila. Pakita nila yung activity. Yung tapos na. Sino kaya? Yun, isa. Kita natin. Hello, Sis Kaheya. Sis Kaheya. Sige. Share mo nga sa amin, sis. Hello po, sis. Share mo nga sa amin paano mo siya ginawa. Ano yung mga nakapaloob dyan sa sunburst activity mo. Tinig mo, sis, kaya? Yun nga, i-share mo yung activity mo, paano mo siya prepare at ano yung mga naisulat mo dun sa sunburst activity mo. Ano? Yun na. Wala po, sige po, dinig na. Dinig ka na. Ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikakabuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay niyaon, mga tinawag alisunod sa kaniyang nasa. Yun, salamat sis. Ano tutunan mo sis, Kaheya, sa ating paksa, sa ating verse of the week na nalaman natin ngayon? Ano yung mga natutunan mo doon? Natutunan ko po yung mga loob ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos, sis Kaheya? Ngayon, alam mo na ba yung kalooban ng Diyos? Opo. Paano tayo nilikha? Bakit gumawa ang Diyos ng iglesia? Ano ang kalooban niya? Sige nga. Bakit po tayo ginawa ng Diyos? Para po gumawa tayo ng mabuti at sumunod sa kanyang mga salita. Yun. Sige, salamat sa Diyos. At lahat ng yan ay lahat ng ginawa ng Diyos mabuti. At nakita ng Diyos ang kanyang nilikha narito, napakabuti. Lalo na creation at nakaprogram para sa mga nagsisiibig sa Kanya. Salamat sa Diyos, Sis Kaheya, sa pag-share mo. Sa Diyos. Sino pa? Salamat sa Diyos. Sino pa ang tapos na? Yun. Sana lang. Sana lang. Yun. Hello, sis. Open. Nga, i-share mo nga sa amin yung preparation mo. Yun. Sige. Pangalan tsaka lokal. Anong lokal mo, sis? Lokal po ako ng San Jose. Yes! Lokal siya ng San Jose. Paano mo i-prepare yan, sis? Yung activity mo? Yung sunburst activity. Ano yung mga nakasulat dyan? Alam natin Opo. sa langit at bagay, lahat ng bagay, Ang Diyos ang Diyos ay gumagawa ang gumagawang kasama mga mamahal sa Kanya. Yun, salamat Ang sa Diyos. Very ay good. sa kamukala sa kanilang
ikakabubuti. Yay! Salamat sa Diyos. Palakpakan natin si Sis. Yun, lahat yun ay ikabubuti. Salamat sa Diyos, Sis. Sige, salamat sa Diyos. Yun po mga bata, at natutunan natin yung ating paksa ng lahat ng bagay ay gumagawa sa nagsisiibig sa Kanya. At yun po, makapanatili hanggang sa tayong mga bata, hanggang sa ating paglaki. Alam natin, nalalaman natin ng Diyos ay gumagawa ng mabuti. At lahat na nagsisiibig sa Kanya. Sige po mga bata, tayo na'y tigil nyo na yung ating yung hindi pa tapos at hindi natin matatawag ngayon, ay mag-picture kayo at saka mag-video at i-upload ninyo sa ating social media para makita ng ating mga kapwa-tao yung ating activity. Itag ninyo yung inyong mga servants para sa ating sunburst activity. Sige po mga bata, ang ating hashtag ay KNC Art Activity at KNC Online Bible Class. Yun po ang ating isusulat sa ating mga social media at itatag sa ating mga KNC workers. Sige po mga kapatid, dumako na tayo sa ating pananalangin at ito na po tayo. Prepare na po tayo para mag-pack up. Sige po. Manalangin po tayo mga kapatid. Ama namin na nasa mga langit, Amang makapangyarihang Diyos sa lahat, sa pangalan po Ama ng Panginoong Jesucristo. Ama, salamat po uli sa mga pagkakataon na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat sa buhay at lakas, Ama, na patuloy mo ipinapahintulot upang makagawa kami ng mabubuting bagay, kayamanan sa langit na matitreasure namin, Ama, habang kami ay nabubuhay sa buhay na ito, Ama. Salamat. Nalaman namin, Ama, ang iyong kabutihan sa mga tao. Maging sa amin, Ama, ay gagawa ka sa mga nagsisiibig sa iyo. Makapagpatuloy kami, Ama, na may takot, pagtitiwala sa pagsunod sa iyong mga salita, Ama. Kapanatili, Ama, hanggang sa mga araw na pagkakaloob mo sa amin. Salamat, Ama. Ito ay tatanawin namin namang hanggang sa araw na kami ay malalaki na, Ama. Makapagpasalamat, Ama, sa mga kabutihan mong walang hanggan, Ama. Salamat sa aming mga kapatid na patuloy na nakikiisa sa amin sa pagdalo ng mga pagkakatipon, Ama. Iyo, Ama, ang lahat ng mga bagay, lahat ng aming nasa amin, Ama, ay ipinagkakaloob mo. Salamat sa mga kabutihan mo. Iyo ang lahat ng karangalan at ang kapurihan at ang paghaharing walang hanggan. Sa pangalan po, Ama, ng Panginoong Jesucristo. Amen. Sa Diyos Ama, nalagilan at sana ay nagdaragdagan at sa Espiritong Banal, luwalhati kailanman. Amen.
At ngayon, tanggapin natin ang makapangyarihang bendisyon ng ating Diyos Ama at ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagkikilakip ng banal na Espiritu, ang sumaatin lahat, lalong-lalo na sa ating mga anak, ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen. Sige po mga kapatid, tayo po ay tumayo na at maghandog tayo ng awit papuri sa ating Panginoon. I-practice natin para sa darating na pasalamat. Sige po, tayo na po tayo mga bata. Bye-bye po! Bye-bye po, bra! Bye-bye! Bye-bye!
Clap your hands. Spin around. Jump up high. Sit down. Stand up. 1, 2, 3, 4. Goodbye, goodbye, see you again. Goodbye, goodbye, see you, my friends. Goodbye, goodbye, I had fun today. I had fun today. Stomp your feet, shake your body, stand still. Okay. Stomp your feet, turn left, turn right. 1, 2, 3, 4. Goodbye, goodbye, see you again. Goodbye, goodbye, see you, my friends. Goodbye, goodbye, I had fun today. I had fun today. I had fun today. I had fun today. Goodbye.